May plano ka bang bumiyahe simula Marso 2026 at sa mga susunod na buwan? Bago ka mag-impake, bago ka mag-check-in online, gusto kong itanong ito sa iyo. Sigurado ka ba na updated ang pasaporte mo ayon sa mga bagong patakaran? Hindi lang ito tungkol sa expiration date. Hindi lang ito tungkol sa visa. May mga bagong passport rules na nagsisimula ngayong Marso 2026. At maraming seniors ang nalalaman lang ang mga ito kapag nasa airport na sila. Alam ko kung gaano kahalaga sa inyo ang maayos at tahimik na biyahe. Mas gusto ninyo ang malinaw na proseso. Ayaw ninyo ng abala, ayaw ninyo ng dagdag gastos, ayaw ninyo ng biglaang problema sa check-in or boarding gate. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagong passport rules na dapat mong malaman simula Marso 2026. Ipapaliwanag ko ito ng malinaw. Dahan-dahan. Walang pananakot. Para pagdating mo sa airport, kampante ka. Ako si Ate Clara, nandito lang ako para samahan ka sa bawat hakbang ng biyahe mo. Parang anak, parang apo, parang kapitbahay na may paalala bago ka umalis ng bahay. Kung may mahal ka sa buhay na 60 pataas na may planong bumiyahe, pakishare mo rin ito sa kanila. Minsan isang simpleng paalala lang ang nakakaiwas sa malaking problema. At kung gusto mo ng ganitong klaseng gabay na malinaw at para talaga sa seniors, pindutin mo na ang like at mag-subscribe ka na ngayon. Para sa susunod mong biyahe, handa ka. Hindi nagugulat. Kung handa ka na, simulan na natin ang unang mahalagang passport rule. Isa, ang 6-month passport validity rule. Unang mahalagang paalala ito para sa lahat ng seniors na may planong bumiyahe mula Marso 2026 pataas. Kapag tiningnan mo ang pasaporte mo, expiration date agad ang hinahanap mo. Iniisip mo, valid pa naman ito. At doon nagtatapos ang pag-check. Pero dito nagkakamali ang marami. Maraming bansa ang may tinatawag na 6-month passport validity rule. Ibig sabihin, hindi sapat na valid ang pasaporte sa araw ng alis mo. Kailangan may natitirang 6 na buwan na bisa lampas sa petsa ng pagpasok mo. Sa ilang bansa, binibilang pa ito mula sa petsa ng pag-uwi mo. Halimbawa, may biyahe ka ng Hunyo, uuwi ka ng Hulyo. Ang pasaporte mo ay mag-expire ng Oktubre. Sa tingin mo may 3 buwan pa, pero para sa ilang destinasyon, kulang iyon. Dapat 6 na buwan ang pagitan. Kapag kulang ang validity, maaring hindi ka pasakayin ng airline pa lang sa check-in counter. Hindi na ito umaabot sa immigration. Doon pa lang, hihinto na ang biyahe. At madalas, hindi ito malinaw sa booking confirmation o ticket. Kaya ano ang dapat gawin? Kunin mo ang pasaporte mo. Tingnan ang expiration date. Bilangin kung may 6 na buwan palampas sa buong panahon ng biyahe mo. Kung kulang, mas mabuting mag-renew ng maaga. Huwag hintayin ang huling linggo bago umalis. Isang simpleng paalala. Ang pasaporte mo ay dapat valid ng 6 na buwan pagkatapos ng biyahe mo. Hindi lang habang nasa abroad ka. Maliit na detalye ito, pero para sa seniors na ayaw ng abala, dagdag gastos at biglaang problema sa airport, napakahalaga nito. Ito ang unang hakbang para mas maging kampante ang bawat biyahe mo. 2. Requirement ng magkakasunod na blank pages sa pasaporte. Ito ang isa sa mga pinaka-hindi napapansin na detalye sa pasaporte. Maraming seniors ang tumitingin lang sa expiration date. Kapag valid pa, kampante na sila. Pero may isa pang bagay na mahalaga, ang mga blankong pahina sa loob ng pasaporte. Maraming bansa ang nangangailangan ng 2 magkatabing, ganap na blankong pahina para sa entry stamp o visa. Hindi sapat na may bakanting pahina ka sa unahan at isa sa likod. Kailangan magkasunod sila, magkatabi, walang tatak, walang marka. Kapag wala kang 2 magkatabing blank pages, maaaring hindi ka pasakayin ng airline, kahit valid pa ang pasaporte mo ng ilang taon. At tandaan ito,
Hindi na maaaring magdagdag ng extra pages sa US passport. Kung puno na ang booklet, kailangan mo itong i-renew kahit may visa pa. Isipin mo ito, marami ka nang naging biyahe sa nakaraan. May tatak sa halos bawat pahina, may visa stickers, may entry at exit stamps. Hindi mo napansin na kakaunti na lang ang natitirang malinis na pahina. Pagdating sa check-in counter, binuklat ng agent ang pasaporte mo. Isa-isa nilang titingnan ang loob. Kapag kulang ang blank pages, doon pa lang maaaring tumigil ang proseso. Kaya ano ang dapat mong gawin? Buksan mo ang pasaporte mo na yon. Bilangin mo ang mga ganap na blangkong pahina. Tingnan kung may dalawang magkatabi na walang anumang tatak. Kung kaunti na lang ang natitira, huwag nang maghintay. Mas mabuting mag-renew ng maaga kaysa maabutan ng problema sa airport. Isang simpleng gabay. Kapag kalahati na ang nagamit na pahina ng pasaporte mo, magsimula ka ng magplano ng renewal. Huwag hintayin na halos puno na ito. Para sa seniors na madalas bumiyahe, maliit na detalye ito. Pero malaki ang epekto. Isang pahina lang ang kulang, maaring hindi matuloy ang biyahe. Mas mabuti ang sigurado, mas mabuti ang handa. 3. Pagtanggi. Dahil sa sirang pasaporte o hindi mabasa ang RFID chip, ito ang susunod na mahalagang paalala. Maraming seniors ang maingat sa kanilang pasaporte. Nilalagay sa bag, tinatago sa drawer. Hindi naman napupunit, hindi nababasa, kaya iniisip nila maayos pa ito. Pero may isang bagay na hindi nakikita sa labas. Ang modernong pasaporte ay may RFID chip sa loob ng cover. Doon nakastore ang iyong digital information. Kapag iniscan ito sa airport, binabasa ng system ang chip na iyon. Kapag hindi nabasa ang chip, maaaring ituring na damaged ang pasaporte mo. At paano ito nasisira? Kapag paulit-ulit na nababaluktot. Kapag nilalagay sa likod na bulsa. Kapag naiipit sa mabigat na bag. Kapag nabasa at natuyo ng hindi pantay. Sa labas, mukhang maayos. Pero sa loob, maaaring may sira na ang antena ng chip. Kapag nasa check-in ka o immigration at hindi mabasa ang pasaporte sa scanner, maaaring ulitin nila ang pag-scan. Minsan, 2 o 3 beses. Kapag hindi pa rin mabasa, doon na magsisimula ang delay. Maaaring ilipat ka sa manual processing. Maaaring magtagal ang verification. Sa ilang sitwasyon, maaari kang hindi payagang bumiyahe hanggang mapalitan ang pasaporte. Hindi ito madalas pero nangyayari ito. At kadalasan, nagugulat ang senior traveler dahil mukhang maayos naman ang dokumento. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, huwag mong baluktutin ang pasaporte mo. Huwag ilagay sa bulsa sa likod. Huwag ipitin sa masikip na wallet. Pangalawa, itago ito ng patag. Mas mabuti kung may matibay na passport holder. Pangatlo, tingnan ang mga pahina. May punit ba? May umangat ba ang laminate sa photo page? May bakas ba ng tubig? Kung napansin mong kupas na ang larawan mo o malaki ang pagbabago sa itsura mo dahil sa surgery o matinding pagbabawas ng timbang, mas mabuting mag-renew kaysa magpaliwanag sa airport. Isang simpleng paalala, ang pasaporte ay hindi lang papel. Isa itong electronic document at kapag hindi ito mabasa ng system, nagiging problema ito sa proseso. Para sa seniors na gusto ng maayos at tuloy-tuloy na biyahe, mas mabuti ang siguradong dokumento, mas mabuti ang maingat, mas mabuti ang handa. 4. Real ID enforcement para sa domestic flights. Ito ang isang pagbabago na maraming seniors ang hindi agad napapansin. Kapag domestic flight lang, iniisip natin na simple lang ang proseso. Driver's license lang ang kailangan, hindi na kailangang magdala ng pasaporte. Pero mula nang ganap na ipinatupad ang Real ID requirement, mas naging mahigpit ang pag-check ng identification sa domestic flights. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lahat ng driver's license ay tinatanggap para sa paglipad sa loob ng bansa. Kailangan ito ay Real ID compliant. Karaniwan,
may makikita kang maliit na gold o black star sa kanang itaas na bahagi ng ID. Kung walang star, maaaring hindi ito tanggapin bilang sapat na identification sa airport security. Maraming seniors ang nagugulat dito. Sanay silang gamitin ang parehong ID sa loob ng maraming taon. Hindi nila napansin na may bagong requirement na pala. Kapag dumating ka sa security checkpoint at hindi real ID compliant ang dala mong lisensya, maaaring ilipat ka sa karagdagang verification. Maaari kang ma-delay. Sa ilang sitwasyon, maaari kang hindi makapasok kung wala kang alternatibong ID tulad ng pasaporte. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para maging malinaw. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kunin mo ang driver's license mo. Tingnan mo kung may star ito sa itaas. Kung wala, alamin sa website ng inyong state, DMV kung paano kumuha ng real ID. Kung ayaw mo ng komplikasyon, maaari mo ring gamitin ang pasaporte mo kahit domestic flight. Tinatanggap ito saan man. Isang simpleng paalala, mas mabuting magdala ng 2 valid IDs kung may biyahe ka. Lalo na kung senior ka at ayaw mo ng abala. Ngayon, gusto kitang tanungin. Saan mo ako pinapanood ngayon? Nasa anong estado o bansa ka? Isulat mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan-saan tayo nagkakasama. At kung may tanong ka tungkol sa ID o pasaporte mo, huwag kang mahihiya. I-comment mo lang. Basahin ko yan. Sagutin natin ng dahan-dahan. Dito, walang mali na tanong. Nandito lang ako. Isa rin ako sa inyo. 5. European Biometric Entry System. Kung may plano kang bumiyahe sa Europa, mahalagang malaman ang pagbabagong ito. Sa pagpasok sa mga bansang kabilang sa Schengen area, hindi na simpleng passport stamp lang ang proseso. Ipinapatupad na ang biometric entry and exit system. Ibig sabihin, kukunan ka ng litrato at fingerprint sa unang pagpasok mo. Hindi ito optional. Bahagi na ito ng standard procedure sa maraming European airports. Para sa mas batang biyahero, mabilis lang ito. Ilang segundo sa kiosk. Tapos na. Pero para sa ilang seniors, maaaring mas tumagal. Kung may arthritis ka, kung nanginginig ang kamay mo, kung nahihirapan kang idiin ang daliri sa scanner, maaaring ulitin ang pagkuha ng fingerprint. Minsan 2 o 3 beses, dito nagkakaroon ng delay. Mahalagang maintindihan mo na hindi ito personal. Hindi ito dahil may problema sa iyo. Bahagi lang ito ng bagong sistema ng border control. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, maglaan ng mas mahabang oras kapag dadaan sa European immigration. Huwag masyadong siksik ang connecting flight mo. Pangalawa, kung may kondisyon ka sa kamay o paggalaw, sabihin agad sa officer. Maaring may manual assistance o alternatibong proseso. Pangatlo, manatiling kalmado sa harap ng camera at scanner. Sundin ang instructions ng dahan-dahan. Hindi ito karera. Kapag nakapasok ka na sa system sa unang pagkakataon, mas mabilis na ang susunod mong pagpasok dahil nasa database ka na. Isang simpleng paalala. Ang layunin ng sistemang ito ay mas maayos na border monitoring. Hindi ito para pahirapan ang seniors. Pero kung hindi ka handa, maaaring magdulot ito ng stress. Para sa atin na mas pinipili ang maayos at tahimik na biyahe, mas mabuting alam natin ang aasahan. Kapag alam mo ang proseso, mas kampante ka. Kapag kampante ka, mas magaan ang bawat hakbang sa airport. 6. ETIAS Travel Authorization para sa Europa. Kung pupunta ka sa Europa, may isa pang mahalagang pagbabago na dapat mong malaman. Bukod sa pasaporte, may tinatawag na ETIAS Travel Authorization. Ito ay isang online pre-approval na kailangang kunin bago bumiyahe sa mga bansang nasa Schengen area. Hindi ito visa. Hindi rin ito stamp sa pasaporte. Isa itong electronic authorization na nakalink sa passport number mo. Kapag wala kang ETIAS approval at kailangan ito ng destinasyon mo, maaaring hindi ka pasakayin ng airline. Doon pa lang sa check-in, hihinto na ang biyahe. Maraming seniors ang
Hindi agad naririnig ang tungkol dito dahil online application ito. Walang papel, walang physical document na dumarating sa bahay. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, alamin kung ang bansang pupuntahan mo ay nangangailangan ng ITIAS. Hindi lahat ng bansa sa Europa ay pareho ang requirement. Pangalawa, mag-apply online ng maaga. Huwag hintayin ang linggo ng biyahe. Sa karamihan ng kaso, mabilis ang approval, pero may mga pagkakataon na maaaring tumagal. Pangatlo, tiyaking tama ang passport number na ilalagay mo. Dahil nakalink ang ITIAS sa passport mo. Kapag nag-renew ka ng pasaporte, kailangan mo ring mag-apply muli ng panibagong authorization. Isang simpleng paalala, itago ang confirmation email. Maaari kang mag-screenshot at isave sa phone mo bilang backup. Hindi ito komplikado kung maaga mong aasikasuhin. Pero kung malalaman mo lang ito sa airport, doon nagsisimula ang stress. Para sa seniors na gustong maayos ang bawat detalye, bago bumiyahe, maliit na hakbang lang ito. Pero malaking tulong. Kapag kumpleto ang dokumento mo bago ka umalis ng bahay, mas magaan ang pakiramdam mo pagdating sa airport. Mas maayos ang simula, mas maayos ang biyahe. 7. Mga limitasyon ng digital ID sa airport. Sa panahon ngayon, marami ng bagay ang nasa cellphone natin. Boarding pass, hotel booking, minsan pati driver's license ay maaari nang ilagay sa digital wallet. At oo, may mga airport na tumatanggap ng digital ID sa Apple Wallet o Google Wallet. Pero dito nagkakaroon ng kalituhan. Hindi lahat ng airport, hindi lahat ng checkpoint, hindi lahat ng estado. May mga lugar na tinatanggap ito. Mayroon din namang hindi pa ganap na gumagamit ng system na iyon. Maraming seniors ang nag-iisip kung nasa phone ko na ang ID ko, sapat na iyon. Pero ang totoo, ang digital ID ay karagdagang option lamang. Hindi ito kapalit ng pisikal na ID sa lahat ng sitwasyon. Isipin mo ito, dumating ka sa security, ipinakita mo ang phone mo, iscan nila ang digital ID, biglang hindi mabasa ang code, o mahina ang signal, o hindi supported ang scanner sa checkpoint na iyon. Kung wala kang dalang pisikal na ID, doon magsisimula ang delay. Maaaring ilipat ka sa karagdagang verification, maaaring tawagin ang supervisor, maaaring masuri pa ang ibang detalye bago ka payagang dumaan. Hindi ito dahil may mali kang ginawa, hindi pa lang pare-pareho ang sistema sa lahat ng lugar. May isa pang bagay na dapat tandaan, kapag nalowbat ang phone mo, kapag naghang ang app, kapag nasira ang screen, hindi mo maipapakita ang digital ID mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kung gagamit ka ng digital ID, siguraduhing nakasetup ito ng maayos bago ang biyahe. Huwag sa mismong airport mo palang susubukan. Pangalawa, laging magdala ng pisikal na ID bilang pangunahing dokumento. Ang digital ID ay backup lamang. Pangatlo, siguraduhing fully charged ang phone mo bago pumunta sa airport. Dalhin ang charger o power bank kung kinakailangan. Isang simpleng paalala, ang teknolohiya ay nakakatulong. Pero hindi ito palaging sapat sa lahat ng sitwasyon. Para sa seniors na mas gusto ang siguradong dokumento, mas mabuting may hawak kang pisikal na ID sa iyong kamay. Mas malinaw, mas diretsyo, mas kaunting paliwanag. Hindi masama ang gumamit ng digital ID. Maganda itong karagdagan, pero huwag mong iasa ang buong biyahe mo sa isang device lamang. Sa airport, mas mabuti ang may plano B. Mas mabuti ang may reserba, mas mabuti ang handa. 8. Pagdedeklara ng liquid medication sa security. Ito ang isa sa mga madalas na nagdudulot ng kalituhan sa seniors. Alam natin ang 3.4 na unsa rule para sa liquid sa carry-on. Sanay na tayo roon, maliit na bote lang, limitado ang dami. Ilalagay sa malinaw na plastic bag. Pero pagdating sa mga liquid medications, may espesyal na patakaran. Pinapayagan ng likidong gamot na lampas sa 3.4 na onsa.
Oo, maaari kang magdala ng mas malaking sukat kung ito ay medically necessary. Ngunit may isang mahalagang detalye. Kailangan mo itong ideklara sa security checkpoint. Maraming seniors ang hindi alam ito. Inilalagay lang nila sa bag ang liquid medicine. Kapag nakita sa x-ray na lampas sa limit ang sukat, doon nagsisimula ang tanong. Ma'am sir, ano po ito? May dokumento po ba kayo? Kapag hindi mo agad na ipaliwanag o na-declare, maaaring kumpiskahin ang gamot. Isipin mo kung maintenance mo iyon. Isipin mo kung pang-araw-araw mong iniinom. Hindi ito dapat mangyari dahil lang sa hindi malinaw ang proseso. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, ilagay ang lahat ng liquid medication sa hiwalay na pouch bago ka dumaan sa security. Huwag itago sa ilalim ng bag. Pangalawa, kapag nasa harap ka na ng officer, sabihin agad ng malinaw, may liquid medications po ako na medically necessary. Huwag hintayin na sila pa ang magtanong. Pangatlo, kung maaari, dalhin ang reseta o bote na may label ng pangalan mo. Mas malinaw ito, mas kaunting paliwanag. Minsan susuriin nila ang likido. Minsan, mabilis lang ang proseso. Karaniwan, ilang segundo lang ito kung na-declare ng maayos. Isang simpleng paalala. Hindi pinagbabawal ang liquid medications. Ngunit kailangang ipaalam mo ito. Para sa seniors na may regular na iniinom na gamot, napakahalaga ng maliit na hakbang na ito. Isang malinaw na pahayag sa checkpoint ang makakaiwas sa kumpiskasyon at abala. Mas mabuti ang magsabi ng maaga. Mas mabuti ang malinaw. Mas mabuti ang kampante kahabang hawak mo pa rin ang gamot na kailangan mo sa biyahe. Siyam. Pangalan sa tiket at pasaporte. Dapat magkatugma. Ito ang isang simpleng detalye na nagdudulot ng malaking problema kapag hindi napansin. Kapag nag-book ka ng flight, inilalagay mo ang pangalan mo. Minsan mabilis lang, minsan may tumutulong na anak o travel agent, minsan autofill sa computer. Pero tandaan ito, ang pangalan sa airline ticket mo ay dapat eksaktong tumugma sa pangalan na nakalagay sa pasaporte mo. Hindi halos pareho, hindi malapit lang, eksaktong pareho, kasama ang middle name kung ito ay bahagi ng passport name mo. Kasama ang tamang spelling ng apelyido. Walang kulang, walang dagdag. Maraming seniors ang may middle name na minsan hindi nila ginagamit sa araw-araw. Sa booking, maaring hindi ito naisama. O kaya naman, may gitling ang apelyido sa pasaporte pero wala sa ticket. Sa ilang sitwasyon, pinapayagan ang maliit na correction. Pero may mga airline na mahigpit. Kapag hindi tugma ang pangalan, maaaring kailanganin ang reissue ng ticket. At kadalasan, may bayad ito. Isipin mo kung nasa airport ka na at doon mo lang nalaman na may mali sa spelling. Hindi na ito simpleng edit. Maaari itong maging delay o dagdag gastos. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kapag nag-book ka ng flight, kunin mo muna ang pasaporte mo. Basahin mo ang buong pangalan na nakasulat doon. Kopyahin mo ng eksakto. Pangalawa, kapag natanggap mo ang booking confirmation, basahin mo ulit ang pangalan sa ticket. Huwag ipagpaliban. Mas madaling magpakorek kapag maaga pa. Pangatlo, kung may pagbabago sa apelyido mo dahil sa kasal o legal na proseso, siguraduhing updated ang pasaporte mo bago mag-book ng international flight. Isang simpleng paalala, ang maliit na litaliitan na letra ay may malaking epekto sa airport. Para sa seniors na gustong maayos ang proseso sa check-in, siguraduhin mong pareho ang pangalan sa ticket at pasaporte. Mas malinaw, mas mabilis, mas kaunting paliwanag. Kapag tugma ang detalye, tuloy ang biyahe ng walang abala. 10. Transit country passport rules na madalas hindi napapansin. Ito ang huling paalala. At ito ang isa sa pinakamadalas makaligtaan. Kapag may international trip ka, karaniwan ang tinitingnan mo ay ang final destination. Iniisip mo, ano ang requirement ng bansang pupuntahan ko? Doon umiikot ang paghahanda mo. Pero may isang mahalagang detalye.
kapag may layover o transit country ka, maaaring may sariling passport rules ang bansang iyon. Kahit hindi ka lalabas ng airport. Maraming seniors ang nagugulat dito. Halimbawa, ang final destination mo ay hindi nangangailangan ng 6-month validity. Pero ang bansang dadaanan mo para sa connecting flight ay nangangailangan nito. Kahit ilang oras ka lang sa airport nila. Sa ilang sitwasyon, hindi ka pasasakayin ng airline kung hindi ka pasok sa transit country requirement. Dahil kapag hindi ka tinanggap ng bansang dadaanan mo, responsibilidad ng airline ang ibalik ka. Hindi lahat ng transit ay pareho. May transit na hindi ka lalabas ng secure area. May transit na kailangan mong dumaan muli sa security. May transit na kailangan mong kunin at i-recheck ang bagahe. Sa ganitong mga sitwasyon, mas mahigpit ang dokumento check. May mga bansa rin na may sariling visa rule kahit transit lang. O may hiwalay na passport validity requirement na iba sa final destination mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kapag nag-book ka ng flight na may layover, alamin mo ang bansang dadaanan mo. Huwag lang ang final destination ang tinitingnan. Pangalawa, i-check mo ang passport validity requirement ng transit country. Kahit ilang oras ka lang doon. Pangatlo, kung may duda ka, magtanong sa airline bago ang biyahe. Mas mabuting malinaw ang detalye kaysa mag-assume. Isang simpleng paalala, ang ruta mo ay hindi lang simula at dulo. May gitna. At ang gitnang iyon ay may sariling patakaran. Para sa seniors na gustong tahimik at maayos ang biyahe, napakahalaga ng maliit na research na ito. Ilang minuto lang sa pag-check online o pagtawag sa airline ay makakaiwas sa malaking problema sa airport. Huwag mong isipin na dahil hindi ka lalabas ng airport, wala ka nang kailangang alamin. Sa international travel, bawat bansang dadaanan mo ay may sariling rules. Mas mabuti ang kumpleto ang impormasyon. Mas mabuti ang walang sorpresa sa check-in counter. Mas mabuti ang handa ka bago ka pa man umalis ng bahay. Kapag alam mo ang requirements ng bawat hakbang ng ruta mo, mas kampante ang pakiramdam mo. At kapag kampante ka, mas magaan ang simula ng biyahe mo. Huling paalala. Bago ang susunod mong biyahe, natapos natin ang 10 mahalagang passport rules. Hindi ito para takutin ka. Hindi ito para gawing komplikado ang paglalakbay mo. Ito ay para mas maging handa ka bago ka pa umalis ng bahay. Napag-usapan natin ang 6-month validity, ang blank pages sa pasaporte, ang sirang RFID chip, ang Real ID sa domestic flights, ang biometric system sa Europa, ang ETIAS authorization, ang digital ID limitations, ang pagdedeklara ng liquid medications, ang pangalan sa ticket at pasaporte, at ang transit country rules. Maliliit na detalye ang mga ito. Pero sa airport, ang maliliit na detalye ang nagiging dahilan ng delay. Alam ko kung gaano kahalaga sa inyo ang maayos na biyahe. Gusto ninyo ng malinaw, gusto ninyo ng tahimik, gusto ninyo ng walang biglaang problema sa counter. Kaya nandito ako, para ipaalala ang mga bagay na madalas hindi na ipapaliwanag ng malinaw. Kung may isang bahagi ng video na nakatulong sa inyo, pindutin ninyo ang like. Hindi lang yun simpleng pindot. Ibig sabihin noon, mas marami pang seniors ang makakakita ng ganitong klaseng gabay. Mag-subscribe na rin kayo ngayon. Para sa susunod ninyong biyahe, may kasama kayong magpapaalala bago pa kayo umalis ng bahay. At kung may mahal kayong 6 na po pataas na may planong bumiyahe, pakishare ninyo ito sa kanila. Isang share lang sa pamilya, group chat. Baka iyon na ang makaiwas sa kanila sa abala at dagdag gastos. Mag-comment din kayo. Sabihin ninyo kung saan kayo manonood. At kung may tanong kayo tungkol sa pasaporte or travel rules, huwag kayong mahihiya. Isulat lang ninyo. Babasa ako. Sasagot ako. Dito, hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ako sa bawat biyahe.